So yan, nakikita po natin ito. Ito po yung gagawing kalsada na pwedeng gawing right of way. At yan naman po ay pangako ni Kapitan na tutulong siya. Papunta po rin sa property na ating pupuntahan. Ayun po. So na ito lang po ang kalsada. Mga 1 minuto lang po ito mahigit. Papunta rin sa property. Napakalapit lang. At yung property, madadaanan po yun ang gagawing kalsada. Yan, ito na po ang barangay road. Cemented road na po yan. Pupunta po tayo dun sa property. Tara, puntahan po natin ang loob. Ayan, dyan po tayo galing. Magandang araw po sa inyo. So, mga isang minuto lang, halos wala pa po. Buhat po sa barangay road na cemented road po ng barangay na ito. Barangay Mambalin. Na ito na po ang property. So ang property po ay may sukat na 4 na hektarya mahigit. Ito po ang boundary. Itong matataas na niyog ito. Ito po ang boundary niya na halos. Ang sitwasyon po ng property, ang matataas po nito ay na-clearing na. Pero maganda po itong pasimulan kasi may mga bagong tanim na rin po. Yan, mga ganito na po katataas din yung tanim na iba. Pero may mga namumunga na po siya. Ito pong nakikita nating daan, pwede pong gawing right of way yan. Yan po yung tutulong si Kapitan para gumawa dito ng kalsada papasok. Pinabaybay na po natin itong property. Puro dawag lang po makikita natin ngayon kasi nga hindi na po nalilinis ng may-ari. Kaya binibenta na. Sila po ay may mga edad na eh. Matanda na po may-ari. So ang nakapangalan po nito sa titulo, patay na po. Nagbebenta na lang po ngayon na yung anak. May edad na rin. Maganda po itong pasimulan ng mga tanim. Karamihan po ay may mga saging. Very good. Yan. Yan na yan, Kaingo. Wow. Ito na po. Anong sukat? 4.3. Laki. 4.3 hectares. Titulado po ito. Patay na nga lang po nasa titulo. Pero madali lang naman po kasi wala naman po magiging hadlang sa pagbebenta. Ayan, maraming saging. Ganito na po ang sitwasyon ng niyog. So mga ilang taon lang ito siguro, 2. Humunga na ho yan. So marami na po mga tanim. Kaya bukod sa magandang pasimulan, ay mayroon na kayong harvestin pagdating ng mga 2 taon. Habang nag-aayos po dito sa area na to. So kailangan lang ng linis. Gaya ng ibang mga daanan natin na ginawang maisan po yung lupa nila. So napakaraming saging na tanim. I wish you noticed me. I wish you knew the emotion provoked in me. Let me live. Talagang namumunga na po ito, diba? Iilan lang naman po yung mapapaba. So nakikita nyo naman po, matataas ang niyog dito sa part na ito. Ito po kasi yung mga naunang itinanim. Buhat nung maputol ang mga matataas na clearing. Sobrang lapit lang po sa kalsada. Tutulong pa po si Kapitan sa pagpapagawa ng right of way. Kaya walang problema po sa dadaanan. Talagang kakalsadahin po. So yan. Ang position po ng lupa ay rolling po siya, hindi naman matataas. Rolling po ang posisyon ng lupa. Kapantayan halos yung dito sa may bungad natin napuntahan.
Ito ay rolling lang siya ng bagya. Moderate lang yung pagka-slide ng lupa niya. Pero nakita nyo naman kung gaano kaganda yung mga nadaanan natin na lupa. Kanilang mga tanim. Nilinis nila tapos pinuno po nila ng mais. Mais ang kanilang produkto. Kasi kung pag mais, yun, hindi lalago po ang mga damo. So yan, dito sa part na ito malinis na. Bababa pa lang yung mga niyog. Katulad po niya, mga ganyan lang po. So yan, medyo pababa po siya ng konti. Kaya napapansin natin parang medyo overlooking tayo. Okay. Diyan po sa kalapit natin, nabili na rin po. Isukat na 3.8 hectares. Kasi alam po nila na magkakaroon po dito ng kalsada. Nabibili lang po yung kalapit ng property. May bamboo trees po. Mayroon pa tayong panggawa ng mga kubo-kubo. Ayan po. Pwede natin. Yan po yung bamboo trees. Consider natin accessible po ang property. Napakaraming tanim na saging. Yan po. Mag-harvest na lang kayo. Kaya ito po ay productive. 4.3 hectares. Napakalaki. Harvest na lang po kayo sa ibang mga produkto. Niyog naman meron na rin po. Pwede na makapagbuko kahit pa paano. Napakalapit lang po sa Barangay Road. At yung Barangay Road po cemented na. Kayo na lang po magde-develop, maglilinis. Can't ignore it. I wish you noticed me. I wish you knew the emotion provoked in me. Let me live. Sapa. Let me live again. I'll take no more. So meron din po from pala you. sapa, kaya lang ay pag talagang tag-init na makati rin po. You let me fly, you let me go. Oh, now you're gonna see it clearly. Go around Mula po the sa town proper, weekend, mga you around want me, 10 then you minutes leave lang me. o higit pa mga 15 minutes yan. Papunta rito sa property. So yan, napakarami naman pong bamboo trees. Malaki po ang 4 hectares, kaya napakamura na nito. Yan po. I wanna be the Palibasa ngayon yung I'll take you on. yung pong nag-harvest dito ay inutusan na makapagtanim. Ayan, nakikita po natin yung may mga bagong tanim. Bukod pa po yun sa mga matataas na. Ayan ang mga bagong tanim po nila. Ano yung galing PCA. Kumbaga yung mga bigay nila ano. Oo. Naku, napakaganda ng property na ito. Napaka-produktado. Saging na lang. Grabe. Let me live again, I'll take no more from you. You got my soul. So ayan, binibenta na po ng may-ari ng 1.5. Let me go. Oh, now you're gonna see it Kunin nila po. clearly. Go Napakamura around na nito, the titulado weekend, naman you siya. want me, then you leave me. You got my soul. Oh, you let me fly, you let me go. Tama ba yun? Oh, Presyo ko? gonna see it clearly. Go around the weekend, you want me, then you leave me. Okay. So ayan, mga ka-farm lot. Mga boundaryhan na, ito lang naman po yung mga boundaryhan. Basta dito po mga may saging na ito. Ayan. Sama lahat po yan. Okay. So yung tenant talaga, tenant? O nag-harvest lang o nagtatanim lang? Tenant. Natin ito si Kapitan. Si Kapitan. Ay, pinatanim niya yan. Oh. Kinakalang bayaran niya ng Oo. So bahala na raw si... So mayroon po rito nagtatanim at nag-harvest. So may usap na po sila ni seller. Kaya wala po tayo magiging problema pagdating po ng oras ng
bilihan. Meron po silang kasunduan. At okay naman po. Kaya ito po ay ready na talaga pambenta. Kasi kailangan na rin po ng may-ari para ito na. So ito yung part na kaparangan niya na halos. Kaya lang ay napakadawag na po. Kasi pagtataniman niya, kailangan lilinisan pa rin. Yung dawag eh. So yan po palang dawag na yan. Sako pa po yan. Hindi na rin naman mapunduhan ng may-ari kasi siyempre gagastos pa rin po sila sa pagpapalinis bago mataniman. Pero nakita nyo naman po kung gaano dito sa ibang part. Mas malaki po ang part na mayroong mga tanim. Kaya kayo po ay ha-harvest na lang. So yan, maraming salamat po. Dito lang po yan sa Calawag, Quezon, Barangay Mambaling. Contact na lang po kayo sa mga interesado. May number po ako, naka-flash sa screen. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless you.